Magandang umaga mga kalipad. Narito po ako ngayon sa opisina ng ating Kuya Ricky. So actually nakaupo tayo sa upuan niya. Narinig ko kanina luluto daw siya, magpe-prepare daw siya ng ating lunch. So medyo kakaiba nga lang yung nasabi niya kanina, magpe-prepare daw siya ng munggo, binalatang munggo. So paano nga ba niya gagawin yun? Let's watch out. Let's go. Baby Vlogs. NGO TV Network. Naman pala ito, magluluto na naman pala. Ito yung sinasabi niya siguro na binalatang munggo. Tama po ba? Medyo... Nandito ka na naman, guguluhin mo na naman. Talagang gusto mo matuto ng mga putahe na ano, no? Aba, syempre, kakaiba yung mga titulo ng mga ano mo, biruin mo, binalatang munggo. Paano gagawin? Ano yun? Iisa-isahin mo yung munggo, babalatan? Hindi, panoorin mo, simple-simple lang. Marami nagluluto ng munggo na iba-ibang sistema, pero ito, kakaiba. Ako lang siguro ang gumagawa ng munggo ganito. Ha? Medyo kakaiba nga siya. First time ko narinig yan, kuya, na ganyan. Ito, unahin natin. Itong munggo, kailangan babad mo ng mga 30 minutes sa tubig para hindi masyadong matagal ang pagpapakulo o papalambot. So, yun ayan. yung unang sikreto. Ngayon, huwag mo isasama yung sabaw nito. Nakita nyo naman yung sabaw niya, no? Oh, ayoko na yung kwento paano hinaharvest ang munggo. Baka hindi na kumain ng munggo. Pero lahat naman, kahit naman ng bigas, pag kinakain mo, kailangan uugasan mo maigi. Ba, natural. Kasi kinakain ng tao yan, dapat malinis talaga. Yung mga matatanda, nagagalit pag hinuhugasan ng bigas ng maraming hugas kasi nawawala daw yung sustansya ng rice. Kaya lang, sa isang banda, ang sustansya naman ng kain ng bigas. Yung iba ka, di ba, pinapasuso sa baby yung... Tama, yung pinakuluan nun, no? Kung tawagin nila, am. Yung Yung mga nagtitipid na walang pangbili ng gatas, konting gatas, tsaka am, masustansya yon. Oo. So, nandun na sustansya yon pag pinapakulo yung bigas. Oo. Pero yung hugasan mo, hindi mo natatanggal yung sustansya doon. Dumi yung tinatanggal mo eh. Oo. Ako kuya, na-experience sa base sa kwento ng mga magulang ko, ano? Laking am ako eh. Hindi, kasi tandaan nyo, kagaya ng bigas, no? O, yung munggo niluluto natin, bigas pinag-uusapan natin. O, yung bigas kasi, na totoo lang, minimil yan eh. Dumadaan sa machine yan. O, may sigurado ka bang araw-araw nililinis yung machine? Tama. O, lagyan natin tubig, fresh tubig to ha. Purified water to, hindi ko magamit ang tap water. O, ayoko naman sabihin eh, pero ayoko mag-depend na kayo sa nawasa. O, ngayon, ito po, kung makikita nyo, hindi tayo nagsasaing ng bigas ha. O, makikita mo yung munggo, ang laki ng kaldero, kung kailangan, kalahati niyan. Kalahati ng kaldero. Yan, tatakpan natin ngayon yan. Hindi mo kailangan haluin yan. Bakit kailangan maraming tubig? O, lulunurin mo nga yung munggo eh. Kapag konti lang ang tubig, hindi siya mababalatan. Hindi mo makikita yung munggo, umihiwalay yung balat. Bakit? Kasi konti ang tubig. So yung tubig na pala yung magbabalat na mismo ng munggo. Mamaya, abakan natin mamaya. Pag kulong-kulo na to, pag bukas ko niya, makikita nyo, nasa ibabaw lahat yung balat. Yun naman pala yung unang sikreto. Salang muna natin to ng mga 40 minutes para kulong-kulo. O mamaya bubuksan natin to, papakita ko sa inyo paano ko pinoproseso yung binalatang munggo. Ha? So sa ngayon, antay natin. Ito tayo ngayon dito. Ito yung mga sahog natin. Oo. So meron siyempre akong kamatis. Hindi pwedeng walang kamatis ang munggo. Yan ang magpapasarap yan. Tokwa. O, baboy. Fresh baboy. Gasan yung maigi at ihalaman sa palengke yan. O, meron tayong siling haba, bawang, sibuyas, chicharon. Yan ang masarap sa Ha? munggo. Ito, sa huli natin lalagay yan. Para pag kinain mo, medyo crispy yung binatang munggo. O, ako, mahilig ako sa, kasi iba,
Dahong ang palaya lang nilalagay. Nahalo ko na yung gulay, malunggay. Malunggay, masustansya. Napaka-healthy. Oo. Tapos eto, hindi kasama sa munggo to kasi ako pag kumakain ako ng munggo, ng mga binalatang munggo, may kapares. Di ba pinapares na topo? O piniritong isda. Toko mamaya iba naman. Ano to? Specialty to. Ay, yan ang tinatawag na na yung napapanood nyo sa mga mukbang-mukbang na tawag doon, yung sinasawsaw lang sa suka. Crispy something, no? Yung, Hindi, may tawag doon yung kinilaw. Kinilaw. Kaya may mga nagbablog, boy kilaw. O hilaw, sinasawsaw lang sa suka. Eto, kabababad ko lang nito. Wala pang 30 minutes to, pero tingnan mo yung tsura ng babo. Maputla pa sa cameraman. Diba? Mamaya, tingnan nyo, ang ingredient lang nito, paminta, suka, wala nang iba. Saka asin pala, asin, para medyo kumagat ng konti alat. Pero wag mo lalamasin tong baboy sa asin. Pag pinirito mo yan, baka di mo makain. Maalat na masyado. Siyempre, yung asin, lalagay mo lang sa suka. Yan. Sarap. Naglalaban yung suka at saka asin. Mamaya, pag pinirito yan, ako, sus Mariose, napakasarap niyan. Baka hindi nyo napansinin yung dinalatang munggo. Puro eto, putiktahin nyo yung crispy pork natin. So, abangan natin mamaya. Pag kumulo na ng uso to, andun yung magic. Doon yung makikita yung magic. Medyo matagal lang to, kaya abangan lang natin para matutunan yung tamang proseso. Madali lang yan. Mamaya, pag kumulo na to, magpe-prepare na tayo. Siyempre, ang tokwa, kailangan prituhin natin ang konti ito. Pag inilubog mo ng fresh yung tokwa dyan, magmumukhang kanin baboy yung binalatang munggo mo. Tama. So, kailangan medyo solid yung tokwa. Mamaya, iprituhin natin yan. Habang pinoproseso ko yung binalatang munggo, nagpiprito naman tayo nitong tokwa. At the same time, papakulo din tayo sa kawali nitong baboy para yung baboy lumambot. Diba? So, pag binulog mo lahat siya sa munggo, naku po, ewan ko, baka makakalimutan nyo ang pangalan nyo sa pagkain nitong binalatang munggo. Pero yung putserong niluto ni Kuya Ricky nung nakaraan, kung nasubaybayan niyo po yung part 1 ng cooking, yung part 2 po ng cooking, no? Napakasarap po talaga. Nakita niyo naman po kung gaano yung itsura ng mga kumakain, no? So, nais po namin anyayahan ang lahat ng manonood na kung may oras kayo, i-challenge po namin kayo. Magluluto po kami ng isang putahe at kayo po mismo ang titikim dito mismo sa Masama, nung nakala ang putsero ko, napansin ko, hindi na kumain ng kanin kaya pinatakti yung putsero Tama! Kasi bakit kompleto? Meron ng mais, may saging, Oo. may gulay. Lalo na yung sila Kuya Gabi, yung mga guest natin, no Kuya, no? Hindi na sila kumain ng rice, yung mga diet, talaga, ano na po talaga, kasi kumpleto na po kasi yung putsero, hindi na po natin kailangan ng kanin. So, carbo-wise, meron na po. So, aabangan natin to ngayong niluluto ni Kuya Ricky kung ano ang mangyayari dito at inaabangan na po lahat ng mga staff at pare. Para mabilis ang luto ng ating binatang munggo. Ito, kailang maraming mantika yan kasi kailangan yung yung tokwa natin, medyo crispy siya Prituin na muna natin itong kung prepare na natin to para mamaya pag ready na si binalatang munggo, hulog na lang tayo ng hulog. So, ayan po, kaya kailangan iprito natin itong tokwa. Masarap po yan pag medyo crispy siya. Kasi yung toppings natin sa binalatang munggo, ito, chicharon. Ganyan. Itong binalatang munggo natin, pwede pang commercial, pwede pang bahay. Ang tanong nyo sa akin, magkano nagagastos? Itong munggo niluluto ko ngayon, itong binalatang munggo, ang costing nito, nagpadala ako kanina ng 1,000 sa bata ko para ipamalengke ako. Inabot lang ako ng 500 plus. Almost 600 kasama na po yung 1/4 na baboy. Mga ilang tao naman po kaya Kuya mga Ako kahit 15 katao makakain ito. sa halagang less than 1,000 pesos. Sa 600 na lang, i-divide mo sa 15 yun, nakakain ka ng special binalatang munggo. Yun. So,
So, pasok sa budget, no? Sa pang-araw-araw. Oo, kaya nga pwede itong pang-commercial, pwede pang bahay. So, sa mga... Alam ko kasi, kuya, ako kasi, kami sa bahay, araw-araw, nagtatalo kami. Ano bang uulamin ngayon? Ganun. Kasi since na alam mo na, ang munggo kasi minsan karamihan sinasabi, bakit ka magmumunggo? Hindi naman biyernes ngayon. Itong binulatan munggo pang araw-araw to. Araw-araw. Pagka nag-crave ka, ang gusto mong munggo, luto ka. Kahit na linggo, kahit na Lunes, Martes yan. Tama. Di ba? Kaya lang, ang naging traditional kasi, pag sinabi mong munggo, bakit ka munggo ngayon? Biyernes daw kasi. Ewan ko, bakit naging ganun? Ano ba yun? Kalumaan sa iying ba yun? Ang alam ko lang kasi yung sinasabing team Biyernes, Nazareno yun, sa Quiapo. Kaya po yun eh. Ulam yung pinag-uusapan. Diba? Bakit nga ba? May idea ka ba? Bakit ba munggo, Friday munggo? Hindi ko rin masagot hanggang ngayon eh. Bakit nga ba? Kung bakit ting Friday, munggo. Diba? Hindi ko rin maalam. Baka may nakakaalam na manunood dyan na leave your comment para naman Hindi ma-educate ako lang po. Aralin nyo nga ako, bakit pagka Biyernes kailangan munggo? Baka may nanonood dyan na nakakaalam. Leave your comment. Pwede naman po. Sa edad ko to, hanggang ngayon, hindi ko masagot bakit pag ting Friday kailangan munggo ulam. Hindi ko rin alam yan. Ako, laking probinsya ako. Siyempre, I'm familiar ito sa sayings. Yung mga superstitious beliefs, pero... Number 1 na ang panati ko nanay ko dyan. Alam ko na, pag Biyernes, uwi ako galing eskwelahan. Hindi ko tatanungin anong ulam eh. Pag Biyernes talaga munggo. Ang pagkakamali ko lang, tumanda ako, hindi ko natanong sa nanay ko, Nay, bakit pag Biyernes kailangan munggo? So, ayan. Hindi ko alam Assignment namin yan sa lahat na makakapanood na itong munggo, no? Educate us please kung bakit nga ba Friday munggo. O, ano nga ba ang meron? Bakit Friday munggo? Pag may nakabigay sa akin ng tamang sagot, sa susunod na show natin, magpapadikas ako doon sa tamang sagot. Ayun! Pwede na! Yun naman pala, oh. So, yun pala. So, kailangan yung abangan. Give us a comment kung bakit nga ba Friday munggo. And, of course, isama nyo na rin po yung Gcash number nyo. Tapos, lagay nyo na yung Gcash nyo. Papakita ko sa inyo, sa harapan nyo, Gcash ko sa nagbigay na tamang sagot. Tama. Mamimili po kami. At dapat po, may criteria yan. Siyempre, dapat subscriber ka at sharer ka. Dapat nag-subscribe ka, nag-share ka, tapos tama yung sagot mo. At bibigyan ka namin ng pa-premium. Tama. Bibigyan na namin bibigyan ka ng Gcash. Ila-live natin, ito, halimbawa si Juan de la Cruz, binigyan ako ng tamang sagot, bakit pag Biyernes kailangan munggo, ulam, ulo na lutuin, yan. Papakita ko sa inyo, ginikas ko siya on the spot. Subscriber ba? Dapat subscriber din si Juan de la Cruz, no? Kung kailangan lang, tawagan ko siya, ito, natanggap mo ba yung Gcash mo? Papakita natin sa inyo na si Kuya Rick hindi sinungaling. Tama. Yung mananalo siguro i-add namin sa Facebook page namin, which is si Daily Vlogs din. Para po siguro i-video call natin, no, si Juan de la Cruz para walang bias doon sa napanalunan niyang cash prize. Meron pa tayong gagawin sa mga manonood natin para nalilibang sila. Bagkos, nanonood na sila, kumikita pa sila. Tama. Eto, halimbawa magpa-plus ako, bukas magluluto ako bukas ng ganung putahe. Kung maibibigay nyo sa akin yung sa comment nyo, kung ano mga sangkap nun, yung tamang sagot na tumama, may Gcash na naman. Ayun! O, diba? Hindi lang kayo natuto, mabubusog pa kayo, may pera pa ang bulsa nyo. Diba? Mananalo pa kayo. Ganun lang kasimple. So, abangan nyo yan, mga kalipad, no? So, dapat po, yung mga winners natin, dapat po, number 1 requirement is subscriber kayo at sharer kayo. May sharer badge kayo. Kaya bukas makalawa, ako natatakot. Here it comes. Almost there. Baka negosyoin na ako ng manonood. Mamaya nakaabang na talaga sa'yo, no? Kasi binabayaran ko ng manonood eh. Tama. Yung mga tamang sagot, di ba? Oo. Yan. At least sa akin nakakatulong ako sa mga manonood. Kaya ikaw lumpo, kaya ikaw normal, di ba? Lalo na yung mga nasa bahay lang na may karamdaman. Na walang ginawa kundi manood. Manood ka lang sa akin sa show, utusan mo na lang yung anak mo kung sino, kunin mo nga yung Gcash ko, ginikas ako ni Kuya Ricky. Yun. Maganda, no? Diba? At hindi lang po yan. I-advance ko na rin po ito. Sa opening po ng NGO TV Network, isa po si Kuya Ricky sa ating butihing host.
At sa ating mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles, meron pong segment si Kuya Ricky doon na kung saan po mayroon po siyang mga katanungan na ibabato sa ating show na nakatalaga rin naman po sa ating konstitusyon ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. So, kung kayo po ang mapipiling nanalo, just leave to the comment section yung Gcash number ninyo po. At bibigyan din po kayo ni Kuya Ricky. So, dapat dalawa ang subscription nyo. Hindi lang si Easy Daily Vlogs, meron din po sa NGO TV Network. Opo, ganito yung ano natin ha, ganito yung challenge ko sa inyo. So halimbawa, ito natapos tayo magluto ng binalutang munggo. So ipa-plus ko mamaya sa inyo dito sa screen kung ano yung susunod kong tuturo sa inyo pagluluto. Halimbawa sisig. O pork sisig o chicken sisig, sample. O kaya menudo. O pag kinalas ko yung menudo, kailangan mag-comment kayo. Ilalagay nyo sa comment nyo, ito po ang mga sangkap ng menudo. Whoever give the right menu or the right ingredient of the menudo na gagawin ko, sa pool nyo Gcash ko. Oh my God! Wow! Sa pool. Yun naman pala. Kasi alam naman natin na kapag si Kuya Ricky ang nagluluto, may kakaiba siyang laging ingredient na inilalagay. Kailangan mahuli nyo. Mahuli mo yun. Kasi maraming nagluluto ng menudo. O, kaya minsan, ito sample ko sa inyo, may nagluluto ng menudo, nilalagyan ng garabanso. May nagminudo, nilalagyan ng green peas. Ha? Ayan, marami yan. So, sa menudo, bibigyan ko na kayo tip ha. Sa menudo, siyempre, hindi na mawala yung atay ng pork. Ayan. Pero yung iba nga, ganun pagluto. Merong green peas, merong ganyan, may pasas pa yung iba. Yan. May hotdog pa May iba. hotdog pa yung iba. O, kasi sa akin, pagka nilagyan mo na ng hotdog yung menudo, hindi na menudo tawag doon. Tama. Iba po tayo. Yun daw yata. Alam mo ba kuya, kasi ito, nawawonder talaga ako Menudo, apretada, ano pa yung ibang mga red sauces natin? Halos pare-parehas pag Pilipino ang nagluto Mechado. Oo, mechado, gano'n. Halos pare-parehas kung Pilipino magluto, pare-parehas ang ingredients, no? Pero iba kasi, kaya tawag nila menudo pa rin, nilalagyan ng hotdog kasi mahal nga ang pork. So, dinadagdagan ng hotdog para, alam mo, mas mura ang hotdog sa pork. Totoo naman. Oo. Totoo naman. Pero kung ako, yung sarili kong sangkap talaga ng menudo, simple lang. Ang mahalaga kasi, siyempre sa menudo, di mawawala yung carrot, patatas, patay ng baboy, yung pork. Tama, yun lang, di ba? Yun lang, tama yun. Oo. Ngayon, ang sa akin, basta nandun yung basic sangkap at datimplahan mo ng tama, Tama. ay swabe. Okay. Di ba? Hindi mo na kailangan maghanap, walang pasas to. Walang green peas to. Tama, oo. Walang, di ba? Oo, Ang tama yun. tinuturo ko sa inyo ngayon is yung galing sa pulsa mo, hindi ka masasaktan. Medyo budget affordable siya. Yes. And at the same time, nakuha mo yung lasang gusto mo. Ito, binalatang munggo. Talagang 550 pesos. 15 hanggang 20 ka tao makakakain ito mamaya. Ayun. Diba? O mag-compute na lang po kayo mga manonood. Ha? Magkano Lagay po ba? na lang natin sa 15. Sa 550, i-divide mo yung sa 15 yung 550. Nasa 50 plus lang ang isa. Meron pa kaya calculator dyan. Comment nyo, bigyan nyo tamang sagot. Baka ma-Gcash ko kayo. Yun. Kung sino makakapagbigay ng tamang sagot, malay mo. Another Gcash yan sa'yo. Yun may kanin ka na, meron ka ng binulutang mundo. Budgeted yun. Kung kumain ka sa karinderya, kulang ang pera mo, 100 piso lang yung allowance mo sa isang araw, mabubusog ka. Tama. O orderin mo lang, binilatang munggo, tsaka kanin. Busog ka, may matitira pa sa 100 mo. Pero talaga curious ang manonood natin dito sa Binalatang Munggo. Kasi kung ako yung magluluto ng munggo, kuya, isasalang ko lang yung munggo. Normally, ang tawag nila dyan, ginisang munggo. Diba? O iba sabi lang, luto mo nga ako ng munggo. Pero sa akin, ang tawag ko talaga dyan, binilatang munggo. Kasi ayoko nung klase ng munggo na pag nilagay mo sa bangko, nakapaibabaw lahat yung pati yung balat ng munggo. Tama. Diba? Oo, tama. Ako, honest to goodness, kung sasama loob nagluluto ng mga munggo,
Ako po, pagka po hinahingan nyo ko sa isang bahay na ang ulam ay munggo, nakita ko ganun luto, ay hindi ko po paparamdam na hindi ko type yung munggo. Kakain pa rin ako, pero puro kanin, walang munggo. Walang munggo. Stop it. Get some help. Oo. Bibigyan pa po kaya tayo ng trivia ni Kuya Ricky. Alam niyo kung bakit? Kasi bakit nga ba kailangan tanggalin yung balat ng munggo? Yan. Actually, yung iba, umiilag sa Munggo. pagbalat sa munggo dahil nakaka-arthritis daw. Please. O, ito ha, challenge ko na naman to. Patikusin nyo ako pag hindi totoo to. Ang munggo po ay hindi nakaka-arthritis. Kung Kung hindi mo, kung kakainin mo yung balat. ayun, dapat aalisin mo yung balat. Kasi pag tinignan mo kasi ang munggo kasi, vitamin A, B, C, D yan. Yung munggo. Kaya siguro yung mga matatanda, paborito kainin ng munggo. Kaya lang, ewan ko na naman, ito tanong na naman eh. Bakit lagi sinasabi ang munggo ay nakaka-arthritis? Dapat alamin nyo, ano ba nakaka-arthritis sa munggo? Yan, di ba? Bawal sa akin yan, kalabang ko yan, munggo yan. Oo, yan, mananakit tuhod ko dyan. Masakit na nga tuhod ko eh, baka malumpo na ako dyan. Magpitrigger yung ano ko dyan, yung ano nga tawag Hindi po, nila doon. marami pong vitamina ang munggo. Marami pong vitamina. Kaya lang nga po, tayo minsan, basta kain lang ng kain nang walang ingat. So, nasa proseso po ng pagluluto. Ano po, kagaya po, halimbawa ito, sample na to, yung bulalo. Maraming, masarap yan, bulalo. Bulalo yan eh. Pero, ang daming nagiging sanhi ng sakit ng bulalo. May sikreto na naman dyan. Ano yung nakakasakit doon sa bulalo? Siyempre, number 1 dyan yung sebo. Yan, number 1 yan. Pero darating tayo sa time na ipuputahin natin yan yung pagluto ko ng bulalo. Number 1 yan, matutuwa kayo. So sa gayon din, nais mo naming anyayahan yung mga manonood kung ano man pong putahe ang gusto nyong iluto ni Kuya Ricky, leave it on the comment section. Yan po. As para po alam namin kung ano po ang nasa pusok ng bandang manonood. Mas gusto ko po yan, yung maraming, Kuya, luto mo naman kami ng ganyan. Yan, sige. Opo. I will grant your request. Ha? At kung gusto nyo rin pong tikman ang luto ni Kuya Ricky, ay pwede po kayong bumisita dito sa aming studio. Narito lang po kami sa Pasig. Pwede nyo akong imbitahan kung gusto nyo magluto sa handaan nyo. Medyo Wag nyo lang po ako paglulutuin na i-request nyo sa akin, magluto ako ng lechon. Yan. Ay, talaga po matagal ang proseso niyan. Ang lechon, kahit tanong mo kay Mang Tomas, minimum yan 5 hours. Minimum. Pag hindi mo pag niluto mo ng mabilisan yan, ay iba lasa ng baboy, yung loob. tama. Malansa. Laruan yan. Saka hilaw. So, ako kung magluto ko ng lechon, 8 oras. Ganun katagal, no? 8 oras. Oo, kasi medyo minsan kasi yung iba kasi sa sobrang minamadali, ano? Ang ginagawa nila is talagang paano na nila ng malakas yung mauling na, no? Marami ng baga para ano. So sa atin, si Kuya Ricky, pag si Kuya Ricky po ang nagluto is medyo mahina lang po ang ating ano. Ayan, mga kalipat. Ayan na yung ano natin, yung ating kokwa. Ayan, nakita nyo, sinasala ko yan. Ayoko kasi nagkakaroon ng mamantika ang pagkain eh. Ayoko nun eh. Medyo ilag tayo sa pagluto sa pagkain. Ulitin ko, pag sobrang lagi masyadong mantika, masama sa katawan ng tao. Ayan, sinasala ko po yung mantika. Kasi sinipsip ng tokosin. Mantika, ayan. Ayan. Ngayon, tanggalin natin to. Bigyan natin sa isang lalagyan niya kasi magagamit natin mamaya yan. Tatanggalin ko lang yung mga yan. Ang susunod natin, ito, nahugasan na po ito, yung baboy natin. Yan. Bigyan natin. Lagyan natin ng konting tubig. Haluin natin yan. Lagyan natin ng asin. Lagyan ng asin kasi
Konti pang palasa. Hindi, yung baboy kasi kailangan pag kinain din sa munggo, may lasa. Diba? May konting alat. Kaya natin kumulo yan. Tingnan natin to, bisitahin natin itong munggo natin. Ano na nangyayari? Ayan kumukulo na po yan Pasilip nga ako kuya. nagagalit na si munggo. Ayan Yan. Oh. Umaangat pala siya sa tubig pag kumukulo. Ayan, Bakit hintay yung mo. iba kuya, may tanong ako sa'yo? Bakit yung iba pressure cooker yung ginagamit nila sa mundo? Pag madalian. Kaya lang, mahirapan ka pag pressure cooker kasi tatanggalan mo ng pressure yung pressure cooker kasi tatalsik sa'yo. Tatalsik yun eh. Punta, ma-hospital ka doon. Oo. Pagka wala na siyang smoke, wala na lumalabas doon, saka bubuksan. Saka bubuksan. Problema, yung munggo, bababa lahat. Oo, yun. Hahalo pa rin yung balat doon sa munggo. Ah. Not like this, mamaya makikita mo, hinuhuli ko yung balat. Hinuhuli ko siya habang kumukulo mamaya, hinuhuli ko yung balat. Tapos tatakpan ko, Ganun pala. tapos tatakpan ko, tapon ko yung strainer ko na may balat. Tatakpan ko, pag medyo kumukulo naman, huhulihin ko na naman yung mga balat. Ganun pala yung proseso ng bakit Yan. nagkakaroon ng, bakit nagiging binalat ang mundo. Tama. Inihiwala yung laman sa balat. Yes. Napakagaling. But only 50% ang tatanggalin mo, wag naman lahat kasi pangit sa ginisang munggo nang wala namang konting kulay. Opo. Mangyayari niyan, munggo soup na lang ang tawag. Yun na yung ano, no? Parang liquidated na yung ano natin, yung munggo. Munggo soup na tawag doon. Okay. Hindi na ginisang munggo kasi nawala na yung munggo, puro laman na lang. Laman na lang. Oh. Kasi kaya nga tinawag na munggo, talagang makikita mo yung kulay green. Mamaya makikita niyo yan na hindi siya ordinaryong binantang munggo, ginisang munggo tawag nila. Na makikita mo talagang lahat nandun, kaya ang dami. Pagka sinundok mo dito, ang dami, punong-puno. Kasi nandun pati balat. Pati balat. So eto, mamaya makikita mo, meron siyang konting balat. Saka nandun karamihan laman. Malapot siya, tapos maraming sahog. Okay, so that explains. So balaka pala, pag nagmamadali kayo, pwede nyong gamitin si pressure cooker para mas mapabilis yung pagpapalambot ng munggo. Yun. Kung doon sa traditional na Traditional, pagluluto ng oo. munggo, hindi ka magtatanggal ng balat. Mhm. Pero ako, never ako gumamit ng pressure cooker sa munggo. Mhm. Natural boil siya talaga. Hayaan mo maglaro yung, tignan nyo, yung munggo naglalaro. Tingnan niya pero ako. pag binuksan ko yan, naglalaro yung munggo sa loob ng kaldero. Yun, naglalaro. Oo nga, no? Umaangat siya, no? Yes. Yan. Pangyayari niya, pag kulong-kulo na yan, nahuhulog sa ilalim yung laman. Naman. Kumapaibabaw lahat yung balat. Okay. Yun ang uhulihin natin mamaya lahat. Okay. Yun naman pala, ganun pala siya. Akala ko naman, yung binalatang munggo ay iisa-isahin ni Kuya Ricky na ganun-ganunin yung munggo. Aba, patay ang kuko mo yan. Kailangan mo si June Encarnacion para magpapamanicure ka. O, June Encarnacion, baka naman. Ha? Kahit libreng manicure lang. Tayo ng huwag naman ulam, merienda naman. Yung mga simpleng merienda na budgeted, Budget meal din, no? gaya nung ginataang munggo. No? Ito yung parang sinusunog yung munggo, no? Oo, pero kailangan niya meron ka nung pandikdik. Hindi yung munggo na buo, sunugin mo, tapos ihulog mo. Hindi, pangit yun. Ganun yung nakikita ko minsan eh. Pag kumakain ako sa mga karinderya dyan, ganun, buo-buo yung munggo eh. Para kang kumakain ng holin nun. Yun, tama. Di ba? Yung bibiyakin yung ipin mo. Yes. Yun, ito-toast mo siya, fry mo siya. Di ba? Pag na-fry mo siya, papalamigin mo, didikdikin Saka mo didikdikin. Tapos, meron pang prosesyon, meron pang pistay. Para ka nag-ano ng bigas. Oo. Tinatapon mo yung Yung mga makalumang iba. paraan, no? Yung makalumang paraan. Gano'n. Oo. Tapos nakatapat sa hangin yun. Makita mo, nililipat niya yung pulbos ng munggo. Makukuha mo lang talaga yung munggo. Okay. Oh. Ayun, budgeted yun. Budget meal na. Kahalagang 300 piso. Ilang tao na naman makakain. Ang katapat lang nun munggo, malagkit, saka gata. Yun yung parang Suka. lugaw na nabibili natin sa ano, no? Karaniwang binabalot sa plastic, no? Oo. Yun. Yun. So, Tapos,
Kung medyo gusto mo medyo class ang dating, mas masarap, lagyan mo ng langka. Sinataang buhok with langka. Wait lang ka. So, isa yan sa mga abangan nating putahe ni Kuya Ricky. At meron pa po siyang binabanggit sa akin kanina, yung sinigang na langka. Ano ba yun? Ay, yo. Sarap Sinigang na eh. langka. Pag ikaw, sinabi mo, luto mo nga akong sinigang. Sinigang na baka. Oo. Oh, siyempre, ang mga sahog yan, di baka, kangkong, sitaw, mga ganyan, di ba? Tapos yung iba, gumagamit pa ng preservatives, yung mga ready to mix na, no? Yung Okra, sinigang talong. mix. Oh, ngayon, tayo, walang ibang gulay. Langka lang. Sinigang sa baka with langka. Wait lang ka. Kakaiba talaga. Medyo mga kakaiba talaga yung mga luto ng ating Kuya Ricky, no? Ayan. Oh, pag yun ay natikman nyo, budgeted na naman yun. Diba? Budgeted naman yun. Magka-budget ka ng mga 600 pesos. Oh, yun lang yun. Sangkap. Baka at saka langka. Yun langka ng ginugulay. Yun lang. Napakamura ng langka sa palengke. Meron ka mabibili dyan sa Pasig, dyan sa tumpok-tumpok yun, no? Ayun, bibili mo, mura lang yun. Alam ko, mga 30 30 pesos, pwede na. Oh, marami na yun. pesos. Oh, bumili ka ng mga 4 na 30 pesos, 120, bili ka ng baka, kahit na 1 kilo. Ayun na, talo-talo na yun. Sukli mo, pambili mo ng gata. Yun. Ng gata. Tawag dito, ng pang-asim. Yan, kagaya nung sampalok. Paano? Oh. Yan. Pwede na rin gumamit ng mangga. Miso. Hindi. Miso, pag sinabi miso, ano yun? Iba na yun eh. Oh, ang sa sinigang talaga, either sampalok na bunga, or kamyas, or mangga. Bayabas, pwede rin. Yun. Oh, sinigang Yung sa bayabas. langka with bayabas. With bayabas. Ayan, pwede yun. Medyo malamis-tamis. Oo, Ano. kasi nakatikim na ako ng sinigang na gamit ay bayabas. Malamis-tamis talaga siya. Tapos yung asim niya, sakto lang na Oo, kumakagat. meron yun. Oh, yan. So, yun, mga kalipad, no? Medyo mga kaabang-abang ang mga putahing binabanggit ni Kuya Ricky at ako'y medyo nagugutom na nga talaga dito pa lang sa usapan namin. So, eto inaabangan ko ang buong proseso na ito. So, sana kayong mga manunood, abangan nyo rin po hanggang sa dulo. Oh, ayan. Oh. Kukuha tayo ng mga pumapaibabaw sa ibabaw, mga balat. Ayan, oh, ayan po yung mga balat. Oh. So, para patunayan ko sa inyo, walang laman yan. O, medyo mainit lang. Pero ayan, oh. Wala pong laman yan, oh. Puro balat yan. Oh, puro balat yan. Oh. Meron ba kayong nakitang kulay puti? Pag may nakita kayong kulay puti, laman yun. Ayan, puro balat yan, oh. Oo nga, no? So, yun pala yung sikreto kung paano babalatan ng Oh, bulo. ayan, oh. Ang nagbabalat, si Apoy. Yung apoy, yung pulo niya mismo, yung Saka magbabalat tubig. sa Oh, mundo. tingnan nyo to. Kanina, hinulugan natin ng 2 plastic na munggo. Kakatiting lang yun. Oh, kalahati lang yun. Oh. Ngayon, tingnan mo ngayon gaano karami yung munggo natin. Nangalahati yung kaldero. Oh. Yan oh. Paano? Dumami na ng gusto. Yan, dumami oh. Oh, dami oh. Kahit ka 25 katao, kaya kumain ito. Yun. Oh, kaya lang, ang poproblemahin natin ngayon, paano siya aangat. Ngayon, ito mga manonood, ano po, dadagdagan ko lang siya ng tubig. Kasi, pag hindi natin siya dinagdagan ng tubig, hindi kayang itulak ng pressure nung init yung balat. O yan, dinagdagan ko ng tubig oh. Para, ang purpose ko siguro ng kuya, no, para iangat yung balat. Tulak yung balat pataas. Oo. Kasi di ba, nagbo-boil yung tubig. Opo. Mga ganun yan eh. Oo. So tinutulak pataas yung balat. Yung ngayon ang uhulihin mo. Ihiwalay mo. So, kaproseso po siya. Pero, mas masarap at mas Ay, healthy po nako. siya. Yun lang. Ewan ko lang. Hindi kayo matutuwang kumain ng binalatang munggo. Kakaiba siya talaga. Yung pala yung sikreto noon. O eto, malapit na kasi yung munggo natin. Ano? Konting-konti na lang yan. Papaibabaw na balat yan. O. Eto, nakita nyo. Oh. Pinalambot ko na yung baboy. Oh. Yan. Malambot na yan. O. Magsisimula na tayo ng gisa. O. Diba? Diba? O, ito, bubuksan ko na yung apoy. O. Eto, nakita nyo kanina. Hiniwalay ko yung mantika. O. Konti lang nalagay. Sabi sa inyo, magagamit natin ito. Babalik mo ito kasi
tira, konti lang nilagay ko, bawal ang maraming mantika. Oh. Oh. Saan to? Para saan to? Ayan na. Magsasalang na tayo ng isa. Magigisa na tayo. Ipe-prepara natin. Pag nahuli na natin lahat yung balat ng munggo, hulog na lang tayo ng hulog. In 10 minutes, tapos po ang ating binalatang munggo. So sa madaling salita kuya, ang matagal lang po talagang proseso dito yung pagpapakulo ng munggo. Munggo, tsaka ito, Yung- magigisa na ako. O, sibuyas, o yan. O. Hulog natin sibuyas muna, yan. Karaniwan po kuya, sa nakikita ko sa mga cooking, no? Sa mga nagluluto talaga, kahit yung mga traditional cooking, una lagi ang bawang, no? Oo, hindi, kasi pagka niluluto mo, hindi kailangan tostado ang bawang unless gumagawa ka ng mga garlic chicken. Kaya nga garlic kasi pinusta yung bawang. Eto, isa to eh. So, susunod po pangalawang ulog siyempre yung bawang. Yan. Papupulahin mo lang ng konti. Yan. So ganun pala siya, no? Yan. So, ang susunod po natin dyan ay kamatis. Lagyan na natin Oh, kamatis. yan na, nangangamoy na. Masarap na po ang amoy ng ating ginisa. Naamoy ko na po, nalalanghap ko na. Yung kamatis po, 4 na piraso. Kamatis. Yung munggo po natin kanina, kalahating kilo yan ha. Mura lang naman ang munggo. Yan. So ngayon, ito isa nagpapasarap sa sa nating kutsara. Sige sa Oh, ito na ang nagpapasarap diyan, no, yung bagong. O, takpan natin yung brand. Baka... Oo, hindi naman tayo iaano yan eh. Ngayon, Baka naman. yung iba po kasi, bumibili ng sariwang bagong sa palengke. Matagal pa yon kasi magigisa ka, kailangan lutuin yung bagong. Oh, huwag naman po magagalit yung gumagawa ng mga bagong. Alam natin ang ginagawang proseso ng bagong. So, hindi pa rin po safe kung hindi magigisa, kailangan lutuin mo. Lahat ng mga bagay na hilaw, huwag mo ihalo, kailangan lutuin mo. So ito, bumili na lang tayo nung nasa bote ng bago. O isang maliit na botelya, gano'ng karami ilalagay. Bigyan mo ng mga isa. Kasi kalahating tulimog na natin. 2, 3. Pinalahati ko lang yun nasa bote. Ayan. O kalahati po yung bote, makikita nyo. Huwag mo na ipakita yung brand. Wala, tinakpan ko, inawakon ko. Oh. Mamaya ay tumigat tayo, magpa-sponsor sa atin yung si Bago. Baka naman. Oh, Baka naman. ayan po, ihahalo natin yan. Oh, para yung ginisa natin yan na pinalambot na baboy, kumapit ng konti yung lasa ng Bago doon sa baboy. Ayan. Ayan, preparasyon na po yan ha. Oh, yan. Prepara na yan. Kasi yung kaya ihulog po natin mamaya lahat dun sa kaldero, dun sa munggo. Oh, ito na. Watch this. Ito na, makikita mo na may ibabaw na ditong balat. Oh, ayan na, meron na yan. Oh. Ayan na po, balat na po yan. Oh. Ayan. Ayan lang, hindi pa masyadong kumulo yung hinulog ng tubig. Yan natin, mamaya, masusurpresa kayo. Nag-aagawan yung balat kung may ibabaw. Oh. Parang sinabi, hulihin mo ko, hulihin mo ko. Yan. Kung nagsasalita lang yung munggo, sasabihin ng munggo, hulihin mo ko, hulihin mo ko. Huhulihin mo talaga si munggo, yung balat. O, kasi nagtatago minsan sa ilalim eh. So kaya yan, ang sikreto, huwag mo haluin yan, hindi naman masusunog yan. Munggulo yan. Naglalaro nga yan, nagaganon yung munggo, nakita nyo kanina. Oh. Parang fountain na naglalaro yung munggo. Kaya nga sabi ko, uhulihin mo yung munggo. Pag kulong-kulo na yan, pag bukas mo ng kaldero, kailangan mabilis yung kamay mo, titirahin mo, hulihin lahat yung balat. Yun pa rin sikreto. Kasi isasabayan mo yung kulok niya, no kuya, no? Oo, tinutulak niya kasi, nagboboy. Oh, huwag mo Ano? gagawin yung binuksan mo yung kaldero. Tapos hahayaan mo bumaba yung kulo. Ay, wala kang mahuhuling balat. Magtatago si balat.
So, kailangan ito kumukulo. Kaya kailangan mabilis yung kamay mo. Kung konti pa lang po nakukuha natin, no? Kailangan mamaya mga lahati itong lalagyan ko to ng balat. Yan. So, yan po ang aabangan natin, yung proseso po na yun. Kasi usually po, sa mga alam naman natin yan, pare-parehas na pag nagluluto ang mga magulang natin, nanay, tatay natin, at yung mga nakikita rin natin na mga nagluluto online, ay talagang walang ganong proseso. So dito, nalaman natin na kakaibang proseso ng pagluluto ni Kuya Ricky ng munggo. Ito na yung ginisa nating baboy, bagong, kamatis, sibuyas, bawang. Yan, ready lang natin yan kasi mamaya iuhulog na natin kay Munggo yan. Ah, tsaka Kuya, yung palang ulam na eh. Mabango, no? Ang sarap nung amoy eh. Kung naamoy nyo lang po, mga kalipad, sa mga watchers natin dyan, mabango po, ang sarap po ng amoy nung ginisa, parang nagugutom na talaga ako. Ngayon, Yung palang sa mga galit sa bagong, pwede nyo naman pang-alat nyo patis. Yun. Asin, hindi ko i-advise kasi ang asin matagal matunaw. Hindi mo matansya kung gaano karami ilalagay mo. Kaya yung iba ginagawa, pag naglalagay ng asin, ay inahalo mo na maigi para matunaw yung asin. Tsaka mo tinitikman. Kaya ako, hindi ko po inahatol gumamit ng asin. Pwede para medyo umalat yung baboy, yung patis. Ayan, tapos nasusukat mo kagad. So, hindi aalat yung binalatang munggo mo, yung ginisang munggo. Kaya medyo para tayong ano nito eh. Inuhuli natin si balat eh. Pero kailangan to talaga kulong-kulo eh. Parang kang nag-ano Kuya nung daga, no? Pag... Mamaya makikita nyo kung gaano kadali hulihin si balat. rolling ka lang ng rolling kasi para may Hindi pa siya kulong-kulo. Kasi mamaya, pag binuksan ko yung kaldero, makikita nyo gumaganon yung init. Galit na galit yung tubig. Manghuhuli na tayo ng Ayan manghuhuli na tayo ng mga pumapaibabaw na balat. Ayan puro balat po yan Sasaray niya po ulit. Kailangan galit na galit yung init ng tubig para marami kayong makakuha ang balat. Ayan. Puro balat po yan Wala kayong makikita laman dyan, puro balat yan huli po tayo ulit. Ayan. Ipapo na naman yung balat Hindi pa siya kulong-kulo pero may nahuhuli na tayo. Ganyan lang po ang munggo. Binalatang munggo kung tawagin ko. Proseso lang po, pero pasisya kayo kainin mo. Hulihin na natin si balat Ayan nahuli ko kagad sa ibabaw Sarap po kagad yung kaldero para umapaw yung balat. Ayan, bubuksan ko po ulit, hulihin natin ulit si balat ayan. Ayan yung isang plastic na halos na yan, yung nakukuha natin balat, puro balat. Kasi masamang konti naman, pero konting-konti lang. Kasi di maiiwasan kasi tinutulak ng tubig yung munggo. Itaas halos kailangan mga more than 50% ng malating kilong munggo, makakuha mo yung balat. Para malabnaw siya, malapot. Ayan po, balat po yan Ayan ang dami puro balat po yan Ayan puro balat yan puro balat yung nahuli natin Ganyan, nangangalahati na talaga natin Sabihin ng mga ibang manonood ba yan, wala na nakain sa munggo. Hindi po, meron yan, mamaya makikita nyo kung gaano kalapot yung munggo natin.
Sarap manghuli ng balat ng munggo eh, pagka yung kulong-kulo eh. Oh, ito, sample tayo isa pa. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Puro balat yan o. Balat o. Diba? Oh, meron pa pong mahabol o, ayan o. Oh. Ayan, okay na po yan. Kung makikita mo, hindi po nabawasan yung munggo natin, lumami pa o. Pero puro laman yan o, puro laman. O, konti lang ang balat o. Oh. Diba? Ay pangit naman po sa munggo na walang masyadong balat. Kailangan may konti. O ito, magigisa na tayo. Ito yung kaninang ginisa natin. Nagisa na natin yan. Iuhulog na natin lahat yan. Iahalo na natin kay munggo. Yan. Opo. Iuhulog na natin yan lahat yan. Diba? Iuhulog na rin natin si Okwa. Okwa. Kaya ito po ngayon, huwag din na po tatakpan. Kaya mo siya mag-evaporate para lumapot. Ayan. Tapos ito, para lumapot. Ayan. Makikita nyo mamaya, magboboil yan, di ba? Para lumambot yung kamatis niya. Tapos lumasa rin yung, kasi tokwa kanina, pinirito lang natin. So para mag-absorb din po siya ng lasa, yung tinimplahan natin. Oh. Nakita nyo, wala akong nilalagay dyan, mga alipad ha. Oh, eto, lalagyan natin ng konti lang. Masyadong marami kasi hindi naman kaldereta. Hindi siyang munggo ito eh. Oh, pero mas masarap yan. Konti pamita. Kasi pag kumakain ka ng mami, di ba? Ito, pinakamasarap yan. Paminta. Dalawa lang nilagay ko. Magkano lang ito? Piso lang ata. Hindi masakit sa pusa. Wala akong nilagay na bensin. Wala akong nilagay na ano ha? Pero na, tignan nyo. Pag nalasahan yan, kung ano itsura niyan. Ulitin ko kanina, yung munggo, nakaunti lang. Pero nilagay ko tubig, kalahati ng kaldero. Tignan mo karaming munggo ngayon. O kayo na po ang manghula. Kung ilan na makakakain dito sa niluto kong binalatang munggo. O, ayan. Diba? Ayan. Titirahin natin ngayon. Yuhulog na natin si dahong... Ano to? Dahong po ng ano to? Ampalaya. O, ngayon, yung iba naglalagay talaga ng bunga ng ampalaya. Eh, nasa inyo po yun. Kung gusto niyo lang medyo mapait-pait yung munggo nyo, ay lagyan nyo lang gano'n. Diba? O, naglalagay din po ako malunggay kasi masarap sa akin sa munggo, maraming gulay. Eh, wala naman pa tayo pwedeng ilagay ng gulay, kundi malunggay, dahon ng palaya, yung iba naglalagay ng pechay. Ito na lang, malunggay, masustansya pa. Diba? Kaya nga nauso si malunggay pandesal. Diba? Oh. Bakit? Bakit nauso? Sumikat yun ha? Si malunggay pandesal. Yan o, wow. Tignan nyo. Oh, viewer. Tignan nyo yung itsura ng munggo natin. Ha? Oh, ulitin ko. Bayan mo siya kumulo para lumapot. Oh, lagyan na natin ngayon tosito. Masarap. Oh, yan. 4 na piraso. Lagyan natin yan. Oh, ngayon, habang pinapalapot natin si munggo. Oh, nga. Eh, balawang mo lang to. Balaw lang. Huwag na sa kulay. Balaw lang. Oh, kasi yun iba, katumbas ng munggo. Togo. Ako lagi togo o munggo isda. O, yun ang ulam eh. Munggo, togo. O, eto naman. Kinilaw na pork. Laman siya, wala ba tayo pa pa. Dali lang to. Ayun, o. Kaputla na yung baboy, o. O. Diba, kung makikita nyo lang to sumusot ang camera ko, mas kaputla pa sa kanya itong baboy. Tingin nga. Diba? Oo nga, no? Bakit pumutla yung baboy na wala yung pagpapula? Sinip-sip ni suka na may simpla. O, yan.
Niluto sa asin. Yes. Oh. Diba? Yung iba nga eh, niluluto ito ng ano eh. Binababad na sa suka ng mga isang araw, pinakain ng hilaw eh. Kaya lang, masama sa ano yun, masama sa oh, prito na tayo. Marami na kakain, marami na naman nakapakto sa pagkainan natin. Itong mga tao ko dito, ito laging inaabangan eh. Spoiled din, no? Yung magluto ko. Diba? Oh. Dapat tanggalan ko namang sweldo nitong mga to eh. At least lagi sa kain sa luto ko eh. Oh, tingnan niyo yung ano natin, tura ng munggo. Ayan o, pinakukulo ko. Ayan. Pinabobol ko siya kasi the more ang tubig kasi pinakukulo mo, napabawasan yung tubig. Diba? Kaya nga iba galit eh. Ako, bakit ganyan? Nasunog. Pabayaan kasi nag-boil yung tubig. Natuyo, luto. Nasunog. O ito, binabawasan natin para mag-evaporate yung tubig. Papawasan yung tubig. At maiwan siya yung talagang ano ng munggo para maging malapot. Ito na, medyo ito yung pinaka iniilagan natin eh, yung prito. Talsik. Kung hindi nyo natatanong mga kalipad, no? Bakit nga ba napakaalam ni Kuya Ricky sa pagluluto? Mabanggit ko lang po sa inyong lahat sa mga manonood, sa ating mga kalipad. Si Kuya Ricky po ay dating may-ari po ng restaurant, isang malaking restaurant sa Balagtas, Bulacan. So, isa po yung restaurant niya sa mga dinarayo ng mga commuters, drivers natin noon. So, itinigil ni Kuya Ricky yung negosyo na yun sa kadahilan ng medyo hands-on kasi siya masyado doon. No? Ito, wala na to. Natapon natin, makikinabang ngayon ito, si Baboy. Diba? Wala naman akong baboy, kaya si Basura makikinabang ito. Pero yung iba, ito, since luto-luto to, hinahalo to sa pagkain ng baboy. Sayang. Wala akong baboy, nandito tayo sa Manila. Nasa probinsya natin, pwede natin pakain sa baboy ito. Mau, bigay mo na kay Basura yan. Kaya tingnan na dyan. Pero sana yung plastic mo, Mau, para hindi kumalat sa basura. Plastic mo, tsaka mo itapon. Oh. Mga ito yung pinagpritohan kanina nung lahat i-recycle natin. Ito yung pinagpritohan ng munggo kanina, ng toko kanina. Yan di ba? Hindi ko naman sinama yung ng toko. Ito, tapon na rin ito. Sana yan, Ayan, ayun na munggo natin. Dami pa yan, daming laman, So ngayon kuya, pakukuloy na lang natin ang pakukuloy niyan hanggang sa lumapot. Ayan, lalapot yan. Lumalapot actually, lumalapot kasi. Ayan. Medyo tumatawag na yung dragon sa loob ng tiyan ko kuya. Sana amoy ko sa luto mo. Tumatawag na yung mga dragon ko rito. Ngayon, ulitin ko, hindi ko masyadong inalatan na naman. Diba? Kasi depende sa mga may sakit sa alat. Pero naman tayo patis eh. Sabi ko sa inyo, matumbas naman ng munggo sa alat, patis, hindi toyo. Patis. Gusto mo patis na may sili. Yun ang nakakalimutan natin, sili na buli. Sarap yan, mapaparami ka ng kain. Naka-ready na ba yung dyan? At kumakalampag na, na nga isang malukong dyan. Mau, lagyan mo na yung kanin yan ito. Bukasan mo na yan, lagyan mo na ng kanin yan. Punuin yan. Punuin mo na yan. Sige, at tawagin mo na yung mga kumakalaman dyan doon. At sandali na lang to. Ito, sandali ko lang na mag-dito ito. Ang outro natin kuya, doon na sa kumakain. No? Kaya po Ngayon tayo doon sa ating mangkok. Nakikita nyo naman yung sinasantokuhan niya pa, laman, Hindi siya tubig lang. Nandiyan, kompleto yan, Nandiyan, Nandiyan yung kamatis, nandiyan yung lalonggan, nandiyan yung sili. Yan, Ayan, laman yan, Nandito pa rin yan, Pero kung titingnan mo yung ibang nagluto ng munggo, nasa ibabaw yung mga balat. Kaya marumi tignan.
Diba? Oo, may ano nga ako yun, no? Nakapansin ko yun. Oh, ito ngayon, tatapingan natin yan. Oh, ayan. Magpapasarap yan. Yan ang magpapasarap yan. Susunodin mo ng konti yung medyo may malutong silang makakain sa mundo. Yan. Diba? Natin nyo? Mga kalipad. Oh, yan, yan. Yan ang binalatang munggo. Yan. Ano, matagal to? Okay. Tara. Oh. Tara. Oh. The moment of truth. Ito na yung mga tropang gutom. Yan. Pang biyernes talaga to. Oh, di ba sabi ko sa'yo, pang biyernes daw talaga. Yung show kasi ito ng ano, na cooking din. Oh, yan, simple lang yan. I'm excited to try the binalatang mangoes. Ikaw ngayon. Mango pala. Ayan. Oh. Okay. Oh, teka. Pray muna tayo. Okay. Hey, Mar. Pray Lomar. Muna. Take our for this morning of the go up and put something bless us, O God, for this food sa Ricky sa pagkakas sa akin. Amen. Ah, that's it. Oh, tikiman na! Let's go! Ito, ano, Oh. Alright. Ano yung first na try natin siya? Yan lang. ikaw na lang in-interview. Nag-host pa ng TV. Pero kumakain ka ng munggo, kaibigan. Opo. Ayan, tikman mo muna yan. Oh. Wait, saan yung bowl? Our direction na. Diretso muna. Diretso po, ah. So rice first. Rice first, okay. Matulog kami dito. Okay. Alright, let's go. Kaya tinawag yan ng binlatang munggo. Kung makikita mo kaibigan. Oh, wala kang makikitang balat yan, oh. Puro laman yan. Paano yung binalatan ko isa-isa? Ayan. Dapat panood ka ng... Kailangan mong panoorin yung vlog namin. Nandito. Marami kayong matutunan dito. Yan. Pagbalat ng munggo isa-isa without injuring your fingers, mga ladies. Kaya mga husbands ninyo, magandahan pa rin sa inyo. Pero dun sa show mo, ikaw yung nagluluto or hindi? No. Hindi naman Taste, diba? O, tayong papel. sa concept, di ko talaga malasaan yung balat. Yan. Walang balat. Walang balat. Binalatang. Walang bala. No to balat. Binalatang munggo. Ito kasi pang-ulam yan, oh. Oh my gosh! May chicharon, ang sarap. Yan ang kaulam niya, no? Kasi iba, kaulam munggo, diba? Ano po to? Tofu? Tofu. Tofu. Healthy tayo, healthy. Walang petchin yan, ha, chef, ha? Wow, pata. Atapa. Iba pala. Gusto niyo ba ng patis? Gusto na ako kuya. Okay ba? Sinong gusto mong patis? Sakto lang yung alat kuya. Sakto yung alat. Sakto yung lasa. Sarap. Ay, hindi ko kasi sili ko ba? Yan, meron. Yan. Gusto ko ng spicy eh. Sabi na yung mga mahilig daw sa spicy eh. Mga manilikot. Malayo sa kanto. Ah. Mga naughty. Hindi, mahirap dampian ng sakit. I'm not naughty, I'm just a young boy. Ano mga niluluto mo sa show mo? Chef. Hindi po kumakain lang po. Ikaw tumitikim. Ay, Sa mga hindi po nakakilala, mga kalipad, no? Siya po si Sir Lance Raimundo po, Ang Viva Record. ng Viva Records po. Pero wala na. Uy, meron pa yan. meron pa. Meron pa? We're on the air. NGO. NGO na siya. NGO. Both, lahat. I belong to everyone. I belong to the world. Yan. He belongs to the people. You know? His art belongs to the people. So, songwriter din po siya at the same time. We're the future of the world. We're the hope of the nation. And nga pala, a quick trivia mga kuya, ate bunso and friends at Eagles. Si
si Sir Raimundo din po ay isa po sa anak po ng founding father ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Isa po siya dun sa 7 tatay natin na nagtatag ng organisasyon way back Ano pa nga? 1979. Sige, can you tell us something Alright. about My dad is King Eagle, Nino Raimundo. And then, talagang tinayo niya to way back 1979. Nasa past life pa ako yun. Okay. For the sake of social civic service, it's a social civic organization. And yung pakay talaga ng mga Eagles is to find like-minded people, pare-pare yung mga pakay sa buhay, which is to be of service to others. Diba? And he's lucky to find good friends. Sila Celso Mariano, sila Tito Jim, Kuya, sino mo doon? Binigyan mo? and many more. Binigyan mo? At natayo na yung Philippine Eagles in Ang tinawag 1979. doon lang. Pinakaunang, Pinasura mo sa ano ito? how do you call this? Social civic. Ano, yung pinakauna na place is Aberdeen Court. Yeah, Quezon City Central. Yeah. That's right. So, if you know the history, mga kuya, ate, bonso, and friends of Eagles, so if nagbabasa po kayo ng ating konstitusyon o tinatawag nating Magna Carta, Yeah. nakapaloob po doon yung mga pangalan po ng 7 founding fathers natin. Magna Carta is authored Hindi ko alam na alaman eh. Celso Mariano. And just to share with you, Kuya Lance, si Kuya Ricky po ang presidente po ng Colossal Eagles. Yan. So, small world lang. Small world, Kaya nga ako hindi ko alam. Kasi ngayon mo lang din nalaman na Eagles ako, di ba? Yeah. Dito was si Dad. Alright. Kinalapit ako ni Dad sa likod. Well, anyway, mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagle, just a short na Follow, i-plug mo yung feedback. ano mo. Kuya Lance has a his own channel din. So, Just follow me on social media. In Instagram, Lance Raimundo. TikTok, Lance Raimundo Official. Twitter and Facebook, Lance Raimundo. okay guys, so ikakat na lang muna namin to kasi hindi namin ma-enjoy yung pagkain namin for the meantime. So, cut na muna tayo dito. So, abangan nyo na lang po yung mga iba pang lulutuin ni Kuya Ricky. So, for those trivia earlier, yung gustong manalo sa GCash, leave your comment here. And don't forget to subscribe and of course, share also our Facebook channel. And also, ang NGO TV, don't forget, siya po ang main channel ng CEC Daily Vlogs. So, guys, goodbye!